Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang kasaysayan ng reforma sa lupa sa Pilipinas mula pa sa panahon ng mga katutubo, sa panahon ng mga Kastila at hanggang sa unang republika ng Pilipinas. Ang land reform o reforma sa lupa ay napakahalaga sa ating kasaysayan dahil ito ang nagsilbing hakbang upang itaguyod ang katarungang panlipunan at ang pag-unlad ng dignidad ng bawat isa, lalo na ang mga magsasaka. Isang mahalagang aspeto na naging sanhi ng mga isyu sa reforma sa lupa ay ang torrent system na ipinatupad noong panahon ng mga Kastila. Ang torrent system ay isang sistema ng pagpaparehistro ng mga lupa na naglalayong gawing tiyak at opisyal ang mga pag-aari ng lupa. Subalit, ang sistema ay nagdulot ng malaking problema sa mga katutubo at mga magsasaka. Dahil ang mga lupaing hindi rehistrado sa ilalim ng sistemang ito ay nahulog sa kamay ng mga makapangyarihan, tulad ng mga malalaking may-ari ng lupa at mga prayle. Sa madaling salita, ito ang naging simula ng malawakang pagkawala ng mga lupaing ninuno at ang monopolyo ng mga mayayamang hasyendero. Agrarian situation before the Spanish period. Bago dumating ang mga Kastila, ang Pilipinas ay isang agrikultural na bansa. Ang ating mga ninuno ay nakatira sa mga barangay at mga nayon na pinamumunuan ng mga datu. Sa panahong ito, mayroong 5 pangunahing uri ng tao sa lipunan. Ang Maginoo, Maharlika, Timawa o mga malalayang tao, aliping namamahay o mga serp, at aliping sa guygulid o mga alipin. Ang mga barangay ay may mga lupaing ginagamit para sa agrikultura. Bagamat mayroong mga uri ng mga lipunan, ang mga tao ay may kakayahang magtanim at magtamo ng mga benepisyo mula sa lupa. Sa katunayan, ang bigas ay ginagamit bilang isang unit ng kalakalan dahil wala pang pera sa panahong iyon. Agrarian situation during the Spanish period. Nang dumating ang mga Kastila noong 1521, ipinakilala nila ang encomienda system, isang sistema kung saan ang mga lupa ay binibigay sa mga Kastilang conquistador bilang royal land grants. Ang mga encomiendero o mga Kastila na nakatanggap ng mga lupaing ito ay may tungkulong ipagtanggol ang mga ito at magbigay ng tulong sa mga misyonaryong Katoliko. Bilang kapalit, ang mga katutubong Pilipino ay pinagbayad ng buwis o tributo. Subalit, nagamit ng mga encomiendero ang kanilang kapangyarihan sa masamang paraan. Sa halip na mag-alaga ng mga lupa, pinapaupahan nila ito sa mga mayayamang landlord. Dahil dito, ang mga katutubo ay naging mga tenant o kasama at sharecroppers na nagtatrabaho sa lupa ngunit walang pag-aari rito. Agrarian revolts under Spanish rule. Dahil dito, nagkaroon ng malawakang mga agrarian revolts o mga pag-aalsa mula 1745 hanggang 1746 sa mga probinsya tulad ng Batangas, Laguna, Cavite at Bulacan. Ang mga katutubo ay nag-aklas laban sa mga Kastilang prayle at malalaking hasyendero na nagsasamantala sa kanilang mga lupain. Isang halimbawa ay ang mga pag-aalsa sa Batangas, kung saan inakusahan ng mga magsasaka ang mga prayle ng hindi makatarungang pag-aari ng mga lupain na dati ay sa kanila. Sa mga pag-aalsang ito, nangyari ang mga malawakang pagnanakaw sa mga kumbento at pagsunog ng mga simbahan at rancho. The power of the friars and legal struggles. Upang sugpuin ang mga pag-aalsa, ipinadala ang mga tropang Kastila mula sa Maynila. Bagamat napigilan ng mga pag-aalsa, ang isyu ng mga lupa ay napansin ng Haring Philip IV ng Espanya. Itinilaga niya si Pedro Calderon Enriquez, isang oidor o hukom ng Royal Audiencia upang magsagawa ng investigasyon ukol sa mga akusasyon laban sa mga relihiyosong orden ng mga prayle na nang-aagaw ng mga lupa mula sa mga katutubo. Ang mga hakbang ng gobyerno ay nagsimula sa paggiling sa mga prayle na isumite ang kanilang mga titulo ng lupa sa isang sekular na hukom. Ngunit tumanggi ang mga prayle na nag-claim na sila ay merong ecclesiastical exemption
Ibig sabihin, sila ay hindi sakop ng mga sekular na batas. Dahil dito, ang gobyerno ng Pilipinas ay nagdesisyon na bawiin ang mga lupa mula sa mga prayle at ibalik ito sa korona ng Espanya. Subalit nang umabot ang kaso sa Royal Audiencia at sa Council of the Indies sa Espanya, napanatili ng mga prayle ang kanilang mga lupa kahit matapos ang mga legal na laban. The First Philippine Republic. Noong 1899, itinatag ng mga Pilipinong revolusyonaryo sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo ang unang republika ng Pilipinas. Isa sa mga layunin ng pamahalaang ito ay ang ipamahagi ang mga lupa ng mga prayle at ng mga hasyendero na nakipagtulungan sa mga Kastila. Ayon sa Malolos Constitution, ipinasya ang pagkumpiska ng mga lupa at pagbabalik sa mga katutubo at magsasaka. Subalit, ang mga plano para sa reforma sa lupa ay nahinto nang ipasa ng Treaty of Paris ang soberanya ng Pilipinas mula sa mga Kastila papunta sa mga Amerikano. Dahil dito, ang unang republika ng Pilipinas ay tumagal lamang ng ilang taon at ang mga Pilipino ay muling nakipaglaban. Ngunit ngayon laban sa mga Amerikano na naging bagong mananakop ng Pilipinas. Agrarian situation during the American Commonwealth and Japanese eras. Ngayon itatalakay naman natin ang mga kasaysayan ng agrarian reform o reforma sa lupa sa Pilipinas mula sa panahon ng mga Amerikano, Commonwealth at Hapon. Ang kasaysayang ito ay mahalaga dahil nagbigay ito ng mga pagbabago at mga hakbangin upang tugunan ang mga issues ng lupa at mga relasyon ng mga may-ari ng lupa at mga nagsasaka. Ngunit kahit may mga batas na reforma, hindi pa rin ganap na nalutas ang mga problema sa agraryo sa bansa. Introduction to the American Era. Matapos mahuli si Emilio Aguinaldo sa palanan ng Isabela, nangako siya ng loyalty sa United States of America. Dahil dito, natapos ang unang republika ng Pilipinas at nagsimula ng pananakop ng mga Amerikano sa bansa. Ang panahong ito ay tinatawag na American Period, 1898-1935. Bagamat may mga batas na pinapatupad, marami sa mga sistema ng lupa ay ipinagpatuloy na lamang mula sa panahon ng mga Kastila. Key Land Reform under the American Period. Narito ang ilang mga batas na pinatupad upang natugunan ang mga problema sa lupa. Philippines Bill of 1902. Inilatag nito ang mga limitasyon ng lupa na maaaring pag-aari ng isang tao sa 16 hektarya at ng mga korporasyon sa 1,024 na hektarya. Land Registration Act of 1902. Act number 496. Nagbigay ito ng isang komprehensibong sistema para sa pagpaparehistro ng mga titulo ng lupa gamit ang torrent system. Public Land Act of 1903. Ipinapakilala ng mga homestead system ang isang pamamaraan kung saan ang layunin kung isasagawa nila ang aktwal na pagsasaka ng maninirahan doon. Tenancy Act of 1933. Act number 4054-4113. Nagtakda ito ng mga patakaran para sa relasyon ng mga landlord na ang mga tenant sa mga lupang sakahan ng palay at tubo ay paghatian ay itinatag na 50-50. Issues with the land registration and torrent system. Torrent system. Ito ay isang sistema ng pag-aari ng lupa kung saan pangalan ng may-ari ng lupa ay nakatala sa National Registration upang gawing mas formal at opisyal ang kanilang mga ari-arian. Homestead patent. Isang paraan ng pagkakaroon ng mga lupa mula sa pampublikong domain para sa mga layunin pang-agrikultura na may kondisyon na kailangan itong sakahin at tirhan ng akwal. Gayunpaman, hindi ganap na nalutas ng Land Registration Act of 1902 ang problema ng mga pagpaparehistro ng lupa sa ilalim ng torrent system dahil maraming may mga may-ari ng lupa ang hindi nakakaalam ng batas o hindi kaya magbayad para sa mga gastos sa survey at iba pang mga bayarin na
kinakailangan upang mag-apply ng Torrens title. Tidings McDuffie, Act and the Commonwealth Era. Pagkatapos ng Tidings McDuffie, nagbigay ng mga autonomy sa Pilipinas, tinatag ng mga Commonwealth ng Pilipinas noong 1935. Naging unang Pangulo ng Commonwealth si Manuel L. Quezon at siya ay nagsimula ng mga hakbang upang mapabuti ang kalagayan ng mga magsasaka at matugunan ang mga problema sa lupa. Key legislation in the Commonwealth period. Ang mga sumusunod na batas ay ipinatupad upang mapabuti ang kalagayan ng mga magsasaka at mga tenante. Ang Commonwealth Act No. 178, Amendment to Rice Tenancy Act No. 4045, inilatag nito ang mga kontrol sa relasyon ng mga landlord at tenant noong November 13, 1936. Ang National Rice and Corn Corporation, NARICC of 1936, ipinakilala nito ang presyo ng mga bigas at mais upang matulungan ang mga mahirap na tenante at ang mga consumer. Commonwealth Act No. 461, 1937, nagtakda ito ng mga dahilan kung bakit maaaring tanggalin ang mga tenant mula sa sakahan, at ang desisyon ng mga pagkatanggal ay kinakailangan ng pahintulot mula sa Tenancy Division ng Department of Justice. Rural Program Administration, 1939. Itinatag ito noong March 2, 1939 upang magbigay ng mga pondo para sa pagbili at pagrenta ng mga hasyenda na ipinamahagi sa mga tenante. Commonwealth Act No. 441, 1939, nagtaguyod ng National Settlement Administration na may kapital na 20 million pesos upang magtayo ng mga settlement areas para sa mga magsasaka. The Japanese Occupation and the Second Philippine Republic. Ang Hukbo ng Bayan laban sa Hapon, o mas kilala bilang Hukbalahap, ay nag-organisa ng malawakang paglaban-laban sa mga Hapones. Ang Hukbalahap ay binubuo ng mga magsasaka at manggagawa at tinawag nilang mga bayani ng bayan ang kanilang sarili dahil sa kanilang pakikibaka para sa kalayaan ng bansa. Ang mga magsasaka na tumulong sa Hukbalahap ay nakinabang sa mga lupang dating pag-aari ng mga landowners na nakipagtulungan sa mga Hapones. Pinalitan nila ang mga may-ari ng lupa na nagtangkang makipagkasunduan sa mga mananakop. Ngunit, matapos ang pagkatalo ng mga Hapones sa digmaan kapwa sa Europa at ang Asya, natapos ang pananakop ng Japan at nakamtan ng Pilipinas ang kalayaan. The Post-War Philippines and Independence. Pagkatapos ng pagtatapos ng digmaan at ng pagkatalo ng mga Hapones, inalis ng mga Amerikano ang kanilang mga tropa sa Pilipinas at binigyan ng ganap sa nakasarinlan ang bansa noong July 4, 1946. Sa ilalim ng bagong sistema ng pamahalaan, itinatag ang ikatlong Republika ng Pilipinas. Ngunit, kahit na naging malaya na ang bansa, patuloy na nanatili ang mga problema ng mga magsasaka, partikular na ang isyu sa sistema ng pag-aari ng lupa. Ang mga magsasaka ay patuloy na nahirapan sa ilalim ng sistema ng mga tenancy o ang pagkakaroon ng kasunduan sa mga may-ari ng lupa. Dahil dito, nagpatuloy ang paghihirap ng mga maraming Pilipino sa kanayunan. Upang matugunan ang mga isyong ito, nagsagawa ng reforma ang Kongreso ng Pilipinas, kabilang na ang pagbago sa mga batas ukol sa land tenure upang mapabuti ang kalagayan ng mga magsasaka at mabawasan ang hindi pagkapantay-pantay sa pag-aari ng lupa. Agrarian situation during the eras of Third, Fourth, and Fifth Republics. Ngayon ay pag-uusapan natin ang agrarian situation sa panahon ng Third, Fourth, at Fifth Republics ng Pilipinas. Titignan natin ang mga batas at reforma na ipinasa upang matugunan ang mga isyu sa agraryo, mga programa ng pamahalaan at mga hakbang na ginawa ng mga pangulo upang mapabuti ang kalagayan ng mga magsasaka sa bansa. Introduction to the Third Republic. Ang Third Republic ng Pilipinas ay nagsimula noong 1946. Matapos ang pag-alis ng mga Amerikano at ang pagtataas ng bandila ng Pilipinas bilang isang malayang bansa.
Si Pangulong Manuel Rojas ang unang Pangulo ng Republikang ito sa kanyang panahon. Ilang mahalagang batas ukol sa agraryo ang pinasa upang tugunan ang mga problema ng mga magsasaka. Agrarian Law under President Rojas, year 1946 to 1948. Republic Act No. 34 established 70 to 30 sharing arrangement in tenancy contracts. Ito ay nagtakda ng 70 to 30 na hati sa mga kontrata ng share tenancy at nag-regulate sa mga kasunduan sa pagitan ng mga magsasaka at may-ari ng lupa. Republic Act No. 55 provided safeguards against the arbitrary ejectments of tenants. Nagbigay ng proteksyon laban sa hindi makatarungang pagpapalayas ng mga magsasaka mula sa kanilang mga sakahan upang matiyak na hindi sila basta-basta matatanggal sa kanilang mga tinitirhang lupa. The next one is the President Elpidio Quirino, year 1948 to 1953. Quirino succeeded Rojas and continued agrarian reform. Pagtapos nagbigla ang pagpanaw ni Pangulong Rojas, pinalitan siya ng kanyang Vice President na si Elpidio Quirino na nagpatuloy sa mga naunang hakbang at nagpatupad pa ng ibang mga reforma. Itong mga hakbang na ginawa niya: Executive Order No. 355, year 1950, replaced the National Land Settlement Administration with the Land Settlement Development Corporation. The SEDECO oversaw the integration of various agricultural services. Pinapalitan ang National Land Settlement Administration or NLSA at itinatag ang Land Settlement Development Corporation upang magtulungan sa mga proyekto ng pagsasaka at land settlement, pati na rin ang mga pangangailangan ng mga magsasaka at ng sektor ng agrikultura. The next one is the President Ramon Magsaysay, year 1953 to 1957. Magsaysay popularity due to his success in ending the hukbalahap urgency and being a man of masses. Si Pangulong Ramon Magsaysay na sumunod kay Quirino ay kinilala bilang Pangulo ng Masa. Kilala siya sa kanyang pagtulong sa mga ordinaryong tao, lalo na sa mga magsasaka. Pinangunahan ni Magsaysay ang mga hakbang na naglalayong tapusin ang armadong rebellion at pagtulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng mga reforma sa lupa. At ito ang mga naging hakbang na ginawa niya. Republic Act No. 1160, year 1954, abolished La SEDECO and created NARA for resettlement. Itinatag ang National Resettlement and Rehabilitation Administration na layuning magbigay ng lupa sa mga magsasakang nawalan ng lupang sakahan, pati na sa mga rebeldeng nagbabalik loob. Republic Act No. 1199, year 1954. Agricultural Tenancy Act that created Court of Agrarian Relations. Kilala bilang Agricultural Tenancy Act, ito ay nagbigay ng mga regulasyon sa relasyon ng mga may-ari ng lupa at mga tenants sa farmer. Itinatag din ang Court of Agrarian Relations upang maghatol sa mga usapin ng agraryo. And the last one is the Republic Act No. 1400, year 1955, created land tenure administration to acquire and distribute lands. Nagbigay ito ng kapangyarihan sa Land Tenure Administration or LTA upang kunin ang malalaking lupain at ipamahagi ito sa mga magsasaka. The next president is President Carlos Garcia, year 1957 to 1961. Garcia continued agrarian programs of Magsaysay but was eventually succeeded by Diosdado Macapagal. Si Pangulong Garcia, ang kahalili ni Pangulong Magsaysay, ay nagpatuloy sa mga reforma ng nakaraang administrasyon. Kilala siya sa kanyang patakarang Filipino First Policy na nagbigay ng diin sa pagpapalago ng lokal na
industriya at ekonomiya, at naging bahagi na dito ang mga hakbang na may kinalaman sa agrikultura. At ito ang mga hakbang na ginawa niya. Focus on agrarian reform and land distribution continue. Pagpapatuloy ng mga reforma sa lupa. Si Pangulong Garcia ay nagpatuloy sa mga programa ng kanyang hinalinhan. Si Pangulong Magsaysay, tulad ng mga hakbang na naglalayong tulungan ng mga magsasaka at mapabuti ang kanilang kalagayan. Hindi siya nagpatupad ng mga malalaking bagong batas sa agraryo tulad ng kanyang mga predecessor. Ngunit, tinitiyak niyang na pag-uusapan ang mga usapin ng agraryo sa mga pulong at pulisya. The next president is President Diosdado Macapagal, year 1961 to 1965. Si Pangulong Diosdado Macapagal ay isa sa mga pinakamahalagang presidente sa kasaysayan ng agrarian reform ng Pilipinas. Siya nagpasimula ng mga malalaking hakbang upang tugunan ang mga problema ng mga magsasaka at mga usapin tungkol sa pagkakaroon ng lupang mga ito. Ito ang hakbang mga nagawa niya. Signed the Republic Act No. 3844, 1963. Agricultural Land Reform Code. Isa sa mga pinakamatinding hakbang ni Pangulong Macapagal sa agrarian reform ay ang pagpasa ng Republic Act No. 3844 na kilala bilang Agricultural Land Reform Code. Ang batas na ito ay naglalayong alisin ang mga share tenancy kung saan ang magsasaka ay sumasaka ng lupa ng ibang tao at hinahati ang ani, at ipinatupad ang leasehold tenancy kung saan ang magsasaka ay nagbabayad ng upa para sa paggamit ng lupa. The next one is the abolish share tenancy. Institutionalize leasehold set retention limits at 75 hectares. Tinakda ang batas ang retention limit ng mga may-ari sa lupa sa 75 hektarya. Ibig sabihin, hindi pwedeng magkaroon ng higit sa 75 hektaryang lupa ang isang tao. Next one is the established judicial. The next one is the established judicial machinery and farmer support service from agrarian reform. Binibigyan din nito ng preemption at redemption rights ang mga tenants farmer na nangangahulugang may karapatan silang bilhin ang lupa na kanilang tinataniman bago pa man ito ibenta ng may-ari sa iba. Binuod din ang agrarian reform program sa pamamagitan ng mga administratibong hakbang upang matiyak ang implementasyon ng batas na ito. President Ferdinand Marcos and agrarian reforms under his administration. Ang Fourth Republic ay nagsimula noong 1973 matapos ang pag-amyenda ng Konstitusyon 1935, kaya't nagkaroon ng bagong forma ng gobyerno na nagbigay sa Pangulo ng mas maraming kapangyarihan. Nagsimula na dito ang pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos na naging unang Pangulo na nagpatuloy sa kanyang termino sa pamamagitan ng re-election noong 1969. Mga hakbang ni Pangulong Marcos. Sa kabila ng tagumpay sa programang ekonomiya, isa sa mga pinaka-kontrobersyal na bahagi ng kanyang pamumuno ang deklarasyon ng martial law noong 1972 na nagbigay sa kanya ng labis na kapangyarihan. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, ipinapatupad ang agrarian reform law upang mapabuti ang kalagayan ng magsasaka. Republic Act 6389, 1971, kilala bilang Code Agrarian Reform, nagbigay ito ng legal na basehan upang lumikha ng Department of Agrarian Reform, DAR, na siyang mangunguna sa mga reforma sa lupa. Presidente Decree No. 2, 1972, ipinahayag nito ang buong bansa bilang sakop ng land reform program at binigyan ng mandato ang mga ahensya ng gobyerno na magtulungan upang magtagumpay ang reformang ito.
Presidente Decree Number 27, 1972, nagtakda ang mga limitasyon sa mga may-ari ng lupa na binigyan lamang sila ng karapatang magtago hanggang 7 hektarya ng lupang sakahan. President Corazon Aquino. Matapos ang pagbagsak ng diktaturang Marcos, dumating ang Fifth Republic noong 1986 kung saan si Pangulong Corazon Aquino ang naging unang pangulo bagong demokrasya. Isa sa mga pinakamalaking reforma sa kanyang administrasyon ay ang pagpalawak ng Comprehensive Agrarian Reform Program, CARP. Mga hakbang ni Pangulong Corazon Aquino, 1986 to 1992. Executive Order Number 228. Nagbigay ito ng buong pag-aari sa lupa ng magsasaka sakop ng Presidential Decree Number 27. Republic Act Number 6657, 1988, kilala bilang Comprehensive Agrarian Reform Law. Itinaguyod nito ang Comprehensive Agrarian Reform Program na layuning ipamahagi ang mga lupang agraryong sa mga magsasaka at magbigay suporta sa mga benepisyo. Proclamation Number 131, nagtakda ang isang espesyal na pondo para sa implementasyon ng CARP na may halagang 50 billion mula 1987 hanggang 1992. President Fidel B. Ramos. Sa panahon ni Pangulong Ramos, pinagpatibay nito ang Comprehensive Agrarian Reform Program at pinasa sa mga batas tulad ng RA 7881 at RA 1705 upang mabilis ang distribusyon ng lupa at maprotektuhan ang sektor ng agrikultura. Republic Act Number 7881, Amendment to CARP, nagbigay ng mga pagbabagong CARP at exempt ng fish pond at prawn farms mula sa saklaw ng reforma. Republic Act 8435, Agriculture and Fisheries Modernization Act. Layunin nitong modernisahin ang sektor ng agrikultura, pangingisda sa pamamagitan ng mga programa at pondo para sa makabagong teknolohiya at serbisyo. Republic Act 8532, Strengthening CARP, nagbigay ng karagdagang pondo 50 billion at pinalawig ang implementasyon ng CARP ng 10 taon. Presidente Joseph Estrada. Si Pangulong Joseph Estrada ay pinalitan si Pangulong Fidel B. Ramos at umupo bilang Pangulo ng bansa. Ngunit natapos ang kanyang termino noong 2000 dahil sa mga isyong katawalian. Partikular ang weteng siya ang nahatulan ng Sandigang Bayan, ngunit pinatawad ni Pangulong Gloria Arroyo. Ayon sa Korte Suprema, siya ang itinuring na nagbitiw sa pwesto kaya tumakbo siya muling presidente noong 2016. Nakakuwang pangalawang pinakamataas ng bilang ng boto, kasunod ni Pangulong Benigno Aquino III. Mga naininsyaba sa panahon ng pagkapangulo. Executive Order Number 151, kilalang bilang Farmers Trust Fund, ito ay natatag ng programa upang mapabuti ang kalagayan ng mga magsasaka at magbigay ng pondo para sa mga pangmatagalang pag-unlad ng agrikultura. Magkasaka. Nakipag-ugnayan ng Department of Agrarian Reform sa mga pribadong mamumuhunan upang mapalago ang sektor ng agrikultura. Agrikulturang makamasa, nagresulta ito ng 6% pagtaas ng produksyon at nakatulong para sa pababain ng inflation rate mula 11% noong Enero 1999 hanggang 3% noong Nobyembre ng parehong taon. Presidente Gloria Macapagal.
Dahil sa pagbitaw at kasong isinampa kay Pangulong Estrada, pinalitan siya ni Vice Presidente Gloria Macapagal Arroyo noong 2004. Tumakbo siya para sa pangalawang termino laban kay Fernando Poe Jr. Ngunit ang eleksyon ay naging controversial dahil sa Hilo Garces scandal. Sa kabila nito, naglayon si Pangulong Arroyo na mapabuti ang kanayunan at magbigay ng mga bagong oportunidad sa mga pook. Mga pangunahing inisyatiba ni Pangulong Arroyo sa agraryo. Executive Order No. 379/2004, binago ang Department of Agrarian Reform at ginawang Department of Land Reform. Kasama na rin ang PCUP sa ilalim ng DLR at ang pagkilala sa mga ancestral domain ng mga katutubong komunidad. Memorandum Circular No. 4/2003, nagpatupad ng Kalahi R-Zone upang mapalago ang mga kanayunan. Republic Act No. 9700/2009, pinalakas ang Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP, pinaliwanag ang distribusyon ng mga lupa at naglaan ng pondo para rito. Presidente Benigno Aquino. Matapos maglingkod ng 9 na taon, pinalitan ni si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ni Senador Benigno Nonoy Aquino III. Nananalo sa kauna-unahang automated na eleksyon sa Pilipinas. Si Pangulong Aquino, na kilala bilang Pinoy, ay naging unang bachelor president ng Republika ng Pilipinas. Sa kanyang administrasyon mula 2010 hanggang 2016, pinatupad ang ilang mga programa kaugnay ang resolusyon ng mga isyu sa agraryo. Narito ang mga pangunahing hakbang. Comprehensive Agrarian Reform Program, Extension with Reform. Isinulong ni Pangulong Aquino ang CARPAR upang palawakin ang mga reformasyon sa agraryo kasama ang mga magsasaka, mga obispo ng Katoliko at iba pang mga tagapagtaguyod ng reforma sa lupa. Layunin nitong mapabilis ang pag-audit at distribusyon ng mga lupa sa mga beneficiaryo. Multi-stakeholder mechanism. Tinatag ang mekanismo ng mga multi-stakeholder na binubuo ng kinatawan mula Department of Agrarian Reform at iba pang mga ahensya ng gobyerno na nagpatupad ng CARP, mga opisyal ng simbahan, mga non-government organizations, mga people organizations at mga grupo ng mga magsasaka at federasyon. Layunin ng mekanismong ito na subaybayan ang mga implementasyon ng CARP, partikular na ang mga sumusunod, pagkakabahagi at distribusyon ng mga agrikultural na lupa, pagganap ng mga tauhan ng DAR, paghatid ng mga suportang serbisyo sa mga benepisyaryo, paglalaan ng paggamit ng budget para sa programa ng mga CARP. President Rodrigo Duterte. Matapos ang administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino, pinalitan siya ni Mayor Rodrigo Roa Duterte, ang popular na alkalde ng Davao City. Nagpatuloy si Pangulong Duterte sa pagsasakatuparan ng mga reforma sa agraryo at pinagpatuloy ang isang agresibong land reform na magbibigay prioridad sa mga serbisyo at suporta para sa mga magsasaka kasabay ng distribusyon ng mga lupa. Narito ang pangunahing hakbang na sinagawa sa kanyang administrasyon. Ikalawang yugto ng agrarian reform sa ilalim ng CARP. Ipinatupad ang ikalawang yugto ng Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP kung saan pinatupad ang ikalawang yugto ng Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP kung saan bibigyan ng mga lupa ang mga magsasakang walang ari-arian kasama ang mga hindi pa nabigyan sa unang yugto ng programa. Pagkakasama ng lahat ng pampublikong lupa sa land reform.
Lahat ng pampublikong lupa kabilang ang mga military services at 400 hectare agriculture sa Boracay ay sinama sa land reform upang ipamahagi sa mga magsasakang nangangailangan ng lupa. Upland Zero Backlog. Ipinatupad ang Upland Zero Backlog upang mapabilis ang proseso ng paglutas sa mga kaso ng agrarian reform at masigurado ang mabilis na implementasyon ng CARP, pati na ang pag-audit ng mga kaso at distribusyon ng mga lupa. Sa kabuuan, bagamat may mga tagumpay ang reforma sa agraryo sa Pilipinas sa aspeto ng pamamahagi ng lupa at pagpapabuti ng kalagayan ng mga magsasaka, patuloy pa rin ang mga hamon tulad ng kakulangan sa pondo, mabagal na implementasyon at kakulangan sa politikal na suporta. Upang matagumpay ang reforma sa agraryo sa hinaharap, kinakailangan ang mga patuloy na suporta sa maayos na pagtupad at mas malaking atensyon sa mga pangangailangan ng sektor ng agrikultura, lalo na sa harap ng mga hamon ng pagbabago ng klima at mga bagong isyu ng ekonomiya.